A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome sa Philippine Engineering and Agro-Industrial College Incorporated, 3rd trimester 2021-2022. Nabubuhay tayo sa digdig ng mga salita ayon kay Promkent and Rodman noong 1983. Mula sa pagising sa umaga patungong pagtulog sa gabi, nagsasalita tayo dahil nakikipag-usap tayo. May mga taong kumakausap sa hayop, may mga taong kahit natutulog ay nagsasalita. Kinakausap din natin ang ating sarili sa ating pag-isa o kahit may kaharap na iba pang tao. Kaya masasabing walang panahong hindi tayo nagsasalita, malakas o mahina man, pabulong o sa isip lamang. At syempre sa pagsasalita, gumagamit tayo ng wika. Ngunit ano nga ba talaga ang wika? Instrumento ng tao ang wika sa pagpapahayag ng kanyang sarili para makamit ang mithiin at hikain niya sa buhay. Sa pamamagitan ng wika ay maipaparating ng tao ang mga impormasyon na gusto niyang maibahagi sa iba. Ayon kay Adamson Hobel noong 1966, walang makapagsasabi kung saan o paano ba talaga nagsimula ang wika. Maaaring ang tao noon ay nakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng pag-iyak, paghiyaw, pagkilos o paggalaw, pagkumpas hanggat ang mga sinyas na ito ay binigyan ng mga simbolo at kahulugan. Ang kahulugan ng wika bilang representasyon ng karanasan ay nag-iiba sa bawat tao. Ito'y umuunlad at patuloy na nagbabago. Kailanman ito hindi static. Ang mga dalubhasa sa wika ay may iba't ibang pakahulugan sa wika. Ayon kay Edward Sapir, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghatid ng mga kaisipan, damdamin at mithiin. Ayon kay Carroll 1964, ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo at tinatanggap ng lipunan. Ito ay resulta ng unti-unting paglilinang sa loob ng maraming taon at pagbabago sa bawat henerasyon. Ngunit sa isang panahon ng kasaysayan, ito ay tinutukoy na isang set ng mga huluwaran ng gawi na pinag-aaralan o natutunan at ginagamit sa iba't ibang antas ng bawat kasapi ng pangkat o komunidad. Ayon kay Todd 1987, ang wika ay isang set o kabuuan ng mga sagisag na ginagamit sa komunikasyon. Ang wikang ginagamit ng tao ay hindi lamang binibigkas na tunog kundi ito'y sinusulat din. Ang tunog at sagisag na ito ay arbitraryo at sistematiko. Dahil dito, walang wikang magkapareho, bagamat bawat isa ay may sariling set ng mga tuntunin. Ayon kay Gleason, ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na sinasaayos sa paraang arbitraryo. Ayon naman kay Tumangan S.R. et al. Noong 1997, ang wika ay isang kabuuan ng mga sagisag na panandang binibigkas na sa pamamagitan nito ay nagkakaunawaan, nagkakaisa at nagkakaugnay ang isang pulutong ng mga tao. At si Moreland et al. Noong 1997, ang wika ay isang larawang isinaletra, isinabukal, isang ingatyaman ng mga tradisyong nakalagak dito. At ang panghuli, ayon kay Edward Storvet Devant, ang wika ay isang sistema ng mga arbitraryong simbolo ng mga tunog para sa komunikasyon ng tao. Sa mga depinisyong inilahad class, mapapansin na halos magkakapareho-pareho lamang ang depinisyong iminikay ng mga otoridad sa wika. Tunghayan natin ang paghahati-hating ginawa sa depinasyon ng wika na nagmula kay Sturtevant. Kahulugan ng wika, isang sistema, may consistency o may sinusunod na pattern. Pangalawa, binubuo ng mga arbitraryong simbolo ng mga tunog, binubuo ng mga tinuhog na tuhog ng pamilyar at alam ng gumagamit. At ang panghuli, ginagamit para sa komunikasyon ng tao, ginagamit para sa epektibong pagpapahayag ng iniisip, nadarama at anumang nakikita sa paligid. Ang mga tunog at kahulugan ng mga salita ay magkakaugnay sa arbitraryong paraan.
Nangangahulugan ito na kung hindi mo pa naririnig ang isang salita o ang mga tunog na bumubuo sa salitang ito, ay hindi mo ito mauunawaan. Kung gayon, ang wika ay isang sistema kung saan inuugnay ang mga tunog sa kahulugan, at kung alam mo ang wika, alam mo ang sistema. Arbitraryo ang mga simbolo sa bawat wika. Dumidepende sa tagagamit ng tunog nito. Ang anyo, ang kahulugan o semantika, ang pagbubuo o sintaksis, at ang pagkakaugnay-ugnay ng mga salita upang maunawaan o pragmatics. Ang bahay sa Tagalog ay balay sa Cebuano, bayay sa Surigao, casa sa Kastela, house sa Ingles, at ushi sa Hapon. Ang pangungusap na tumakbo ang bata sa wikang Filipino ay hindi maaring running is the child sa wikang Ingles, bagkus ito ay the child is running. Ang pangungusap sa Ingles na the bananas are yellow ay hindi maaring ang saging ay dilaw sa Filipino, dahil mayroong salitang mga na tumutukoy sa maramihan na pangalan, tulad ang mga saging ay dilaw. Pansinin din na bagamat maaaring gamitin ang pangungusap na may panandang ay, hindi naman ito ang karaniwang paraan ng pagpapahayag ng mga pangungusap sa wikang Filipino. Ang karaniwang paraan ay dilaw ang mga saging, kung saan nauuna ang panaguri na sinusundan ng paksa na taliwas sa wikang Ingles. Ngayon, dadako tayo sa kalikasan ng wika. Kapag ang isang sanggol ay ipinanganak, sa panahon ng kanyang paglaki ay nagsasalita siya ng wikang kanyang kinagisnan at natutunan niya sa kanyang kaligiran. Kaya ang isang Cebuano ay nagsasalita ng Cebuano kung ipinanganak dahil lumaki siya sa kaligirang Cebuano. Tulad din ng Ilonggo class na nagsalita ng Hiligaynon o kaya Kinaraya o ipabang variety ng Hiligaynon, at ng Maranao na nagsasalita ng wikang Maranao. Ngunit kapag ang isang Ilonggo na mula sa pagkabata ay itinira sa syudad ng Iligan na ang wika ay Cebuano, lalaki siyang nagsasalita na Cebuano dahil sa impluwensya ng kanyang kaligiran. Malaki ang impluwensya sa kanya ng kalikasan ng wikang ginagamit sa kanyang kaligiran. Ayon kay Austerio et al. Noong 1999, ito ang kalikasan ng wika. Una, pinagsama-samang tunog, or sa Ingles, ito ay tinatawag na combination of sounds. Pangalawa, may dalang kahulugan. Words have meaning. Pangatlo, may spelling. Pang-apat, may grammatical structure or grammatical structure. Panglima, sistemang oral system. Pagkawala o extinction ng wika or language loss. Iba-iba o diversified, at pagkatutubo o indigenous. Okay? So, pinagsama-samang tunog class. Ang pinagsama-samang tunog, ang wika ay pinagsama-sama ng mga tunog na nauunawaan ng mga tagagamit nito, na kapag tinuhog ay nakabuo ng salita. Ang nabubuong salita mula sa mga tunog na ito ay may dalang kahulugan. May dalang kahulugan. Bawat salita ay may taglay na kahulugan sa kanyang sarili, lalo't higit kung saan ginagamit na sa pangungusap. Next, may spelling. Bawat salita sa iba't ibang wika ay may sariling spelling o baybay. Sa wikang Filipino, masasabing madali lamang ang spelling ng mga salita dahil sa mga katangian ng wikang ito na kung ano ang bigkas ay siya ring baybay. May grammatical structure. Binubuo ito ng punuhliya at morpolohiya, pagsama-sama ng mga tunog upang bumuo ng salita. Syntax, pagsama-sama ng mga salita upang bumuo ng pangusap. Semantics, ang kahulugan ng mga salita at pangusap. At pragmatics, nagpapaliwanag sa pagkakasunod-sunod o pagkakaugnay ng mga pangusap. Sa partisipasyon sa isang konversasyon at antisipasyon ng mga impormasyon na kailangan ng tagapagsalita at tagapakinig. Sistemang oral-aural. Sistemang sensora na paraang pagsasalita o oral at pakikinig aural. Ang dalawang mahalagang organo na binubuo ng bibig at tenga ang nagbibigay hugis sa mga tunog na napapakinggan. Ang lumalabas na tunog mula sa bibig ay naririnig ng tenga na binibigyang kahulugan ang
nakikinig. So last, pagkawala o extinction ng wika. Maaring na mawala ang wika kapag di nagamit o wala nang gumagamit. Tulad din ito sa pagkawala ng salita ng isang wika. Ang salitang banggirahan na bahagi na ng sinaunang ayos ng kusina na lugar kung saan hinuhugasan at inataob ang mga pinggan, baso at iba pa, ay hindi na alam ng maraming kabataan sa ngayon dahil nagkakaroon na ng pagbabagong estruktural ang gagamitin ang magamitin ng salitang banggirahan kaysa masasabing nawawala na ito o papunta sa extinction. Hindi lamang salita o bahagi ng bokabularyo ng isang wika ang maaring mawala. Ang buong wika ay maaring mawala kung anong wala ng tagapagsalita ng wikang ito o kung hindi na ginagamit ng isang particular na wika ng tagapagsalita nito. Dala ng halimbawa, akulturasyon. Nangyari na ang pagkawala ng wika ng mga taga-California na wikang Yahi Indian sa pagitan noong 1853 hanggang 1870. Nangyari rin ito sa wikang Iya ng Alaska nang ang huling dalawang matandang nagsasalita nito ay pumanaw. Karamihan sa wikang nawawala ay wika ng mga minorya. So iba-ibang diversity at pagkatuto o indigenous. Dahil sa iba't ibang kulturang pinagmulan ng lahi ng tao, ang wika ay iba-iba sa lahat ng panig ng mundo. May etnograpikong pagkakaiba sapagkat napakaraming grupo o etnikong grupo ng mga lahi o lipi. Hanggang dito na lang muna ang ating pagtatalakay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Naway nag-iwan ito sa inyong kakintalan ng mga kaisipan, ng mga karunungang nagmumula sa ating diskusyon. Maraming salamat po.